The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Simulan ko lang sa announcement. February 17, Ash Wednesday. So, ang misa po natin ay alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. No? So, we will have 3 masses on Ash Wednesday. Those who wish to join in the rite of blessing, burning of palms, ito po ay February 16, so Fat Tuesday, no, Mardi Gras, sa misa ng alas 7 ng umaga. So we will begin the rite of blessing ng para sa burning ng palaspas ng mga 15 minutes before 7. No? So those who wish to join, simba po tayo ng February 16. Okay. So next week ay Lent na. No? Unang araw ng Kwaresma, ang Miyerkules de Ceniza. Pagninilayan na naman natin ang napakaraming mga karanasan ng Panginoon dahilan ng kanyang pagparito. Isang bantog na tagpo doon ay ang maririnig nating magiging kasalanan ng mga apostol mismo ng Panginoon laban sa kanilang Panginoon. Ano ba ang ginawa? Partikular, halimbawa, ni Pedro. 3 ulit itinatwa niya ang Panginoong Hesukristo. So ang kwentong ito ay maririnig na naman natin sa panahon ng Kwaresma. 3 ulit itinatwa ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. When we were seminarians, mayroong biruan ng mga seminarista. Tanungan, bakit nga ba tinatwa ni Pedro ang Panginoong Hesukristo? Bakit nga ba niya tinatwa? Bakit niya sinabing hindi niya kilala ang Panginoong Hesukristo? Ang sagot daw ay ang nasa ebanghelyo natin ngayon. Abay, sukat ba namang pagalingin ang kanyang biyanan? Pero ito ay hindi siyempre tanggap na mga maganda ang kanilang relationship with their in-laws. Of course, joke lang naman yon. One of the many ministries of priests is the apostolate to the sick. We visit sick members of our parish and administer the sacrament of anointing. Now, here in our parish, dahil kapitbahay lamang natin ang isang hospital,
Suki na po ako in administering this sacrament sa mga kapatid nating sinusugod dyan na may sakit. There was a time, 2 or 3 times a week, nag-a-anoint po ako ng mga may sakit. You know, this is not really an easy ministry. Medyo mahirap ang ministeryong ito. At the difficulty lies in the ones being ministered to. Yung mga mismong may sakit o kaya naman ay ang pamilya ng mga may sakit. Bakit? Kasi many Filipinos are not really very comfortable with priests visiting them. Kasi ang iniisip, pag binisita ng pari at may sakit, sandali na lang. Huling pirma na lamang ng pari at siya'y aalis na. Kala nila, pari na ang huling bibisita at pagdating ng pari, katapusan na. Pero ganun nga ba talaga ang esensya ng Sacrament of Holy Anointing? You see, the sacrament is not just for those being prepared to face the Lord. Of course, major part yon ng anointing. Inihahanda mo, especially yung last sacrament, ang tawag natin dati, extreme unction, para maging handa ang tao sa pagharap niya sa Panginoon bago siya lumisan. But that is not just the purpose of the sacrament. Dahil bahagi din naman ng rito ng pagpapahid ng langis sa may sakit ay ang restoration to good health. Pakinggan po ninyo yung panalangin na dinadasal kapag mayroong isang may sakit na ina-anoint. Ganito ang tinuturan. Father in heaven, through this holy anointing, grant this person comfort in his suffering and make him well. Through your mercy and love, forgive all his sins and restore his good health, that he may return to his loving service to you, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ganun naman pala. We pray for the sick person that that person may be restored to good health so that that person can return to serving God. Pero dangan nga kasi, miski ang mga nasa aming hanay, natatakot tanggapin ang sakramentong ito. There was even a time, merong mga nagbibiruan ng mga pari, na pag-uusapan yung kanilang batting average. Na sasabihin, ako 5 of 10 na naa-anoint, natutuluyan. Pero hindi. Malayo yon sa tunay na itinataas na panalangin kapag mayroong pinapahidan ng langis na may sakit. Meron akong isang pagkakataon that I was invited by a very concerned daughter to administer the sacrament of anointing to her father, whom she said was gravely ill. Now, since I thought it was really an emergency case, I did not bother to ask the real condition of the father, of the sick person. You see, kami po, kapag nilapitan kami at ang request ay anointing, pagpapahid ng langis, yun ang isa sa una naming tinatanong. Emergency case ba? Ibig sabihin, talaga bang nakikita nyo na malapit ng lumisan? O kaya pang umupo? Kaya pang makausap? Bakit? Kasi bahagi ng rito ang pagkukumpisal. So kaya ko pa bang makausap? Pwede pa ba siyang mangumpisal? But then since the daughter was really very insistent na pumunta na ako, susugod kami. Hindi ko alam kung talagang emergency yung case o hindi. But I found out the answer dun sa aking hindi natanong when I reached their house. The moment I entered the room of the sick man and he was informed of my presence, bumalikwas ba naman sa kama? Agad na tumayo at ang sabi, bakit kayo nag-imbita ng pare? Malakas naman ako Either nagdadahilan lang pala, o kaya na may natakot nga na ang pagdating ng pari ay signal na malapit na siya.
Pero as what you have heard, if we will listen to the prayer that the priests offer when we anoint a sick person, it is not really about releasing the person, no, from the bondage of his sickness. Ito ay tunay na pananalangin upang makabalik ang kalusugan sa tao, upang maibalik ang kanyang lakas. Bakit? Para makapaglingkod siyang muli sa Diyos. Kuhanin niyo, no, ang purpose ng dasal. Ang panalangin ay restoration to good health. At ang final aim is that the person will use the recovered health to serve God. At ito mismo ang naganap sa pagbalik ng kalakasan ng biyanan ni San Pedro, di po ba? Nang pagpasok ng Panginoon sa tahanan ni Pedro at ni Andres, yun ang kagad na sinabi ni Pedro sa Panginoong Hesukristo. Kaagad na tinugunan ng Panginoon ang idinulog sa kanya. At matapos ipatong ang kanyang kamay sa kanya, sabi ni Mark, the fever left her. At ano ang nangyari sa biyanan? Immediately, she waited on them. When she regained her strength, when she was restored to good health, ginamit niya ang lakas at kalusugan para makapaglingkod sa Diyos. Yun palang dahilan ng lakas. Yun pala yung dahilan ng kalusugan. Yun pala yung dahilan ng magandang pangangatawan, malalakas na mga binti, makikisig na pangangatawan, maluwag na kasukasuan, kakayahang lumuhod, kakayahang lumakad, kakayahang umawit, magsalita, kakayahang magbuhat. Binibigay pala yun, kakayahang iyon, para makapaglingkod sa Diyos. Di ba yan ang ipinakita ng biyanan ni San Pedro? Immediately after being restored to good health, nang siya'y makabalik sa magandang kalusugan, kanyang tinuunan, pinagtuunan kung para saan ang ibinalik na kalusugan sa kanya, makapaglingkod sa Diyos. Magandang maging batayan ng ating pagtatangka na suriin ang dahilan ng ating pag-iral. Magandang masuri natin ng ating budhi. Ano yung lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano yung binigay sa iyong galing, kakayahan? Ano yung binigay sa iyong kalusugan? At matapos mong mapangalanan, alamin ngayon, para saan ang mga ito? At nagagamit mo ba ito para sa kung ano yung nais ng Diyos na paggamitan mo? Remember what happened in today's gospel. When Peter's mother-in-law was given good health, when her strength was restored, kaagad niyang ginamit ito para makapaglingkod sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Yung bang lakas mo ay nagagamit mo to do the same. Tumarahil ang magandang biyaya na para nahingi natin sa Diyos. Biyaya, una, na ma-appreciate natin yung binibigay sa ating kalakasan. Salamat sa Diyos, kaya pa nating tumayo. Salamat sa Diyos, kaya pa nating lumuhod. Salamat sa Diyos, kaya pa nating magsalita, umawit, umusal ng pagpupuri sa Kanya. Nagagamit mo ba ang mga biyayang iyan sa lalo niyang ikaluluwalhati? So let us ask for that grace that we may be able to appreciate all the gifts that we have been receiving from God. We also ask for the grace that we may be able to discern saan nga ba gusto ng Diyos gamitin ko ang mga biyayang ito? Ang biyayang ito nawa ang mag-udyok sa atin, madala ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa pag-usal ng mga salitang magbibigay puri sa Kanyang ngalan dito sa lupa para ng sa langit.
Ito ang ating magiging samo at dalangin as we continue with this celebration.